Yan, magandang tanghali. Yan, sinusukan na si Marcos, kaya pa bang bilhin dyan? Kaya pa ba ang bilihin dyan? Wawa naman ang mga kapwa mong Pilipino. Ay, murang-mura ho mga bilihin dito sa Pilipinas. Kung kukumpara nyo po dyan, kung nasaan po kayong bansa, no? Mas mura dito. O, dyan, mas napakamahal ang presyo ng bigas. Tanong ko lang po, nakakakain ka pa ba ng bigas? Di ba? Alam nyo, alam nyo kasi, dito sa Pilipinas, alam nyo, ito ha, diretsuhan lang. Mulat sa poll, na nagkamalay ako, wala pa akong narinig, regardless kung sino ang presidente, regardless. No? Naririnig ko yan mismo sa sarili kong pamilya. Ang hirap ng buhay ngayon. Mabuti pa nung panahon ni Marcos. Tapos naririnig ko rin sa iba, hirap naman ng buhay ngayong panahon ni Marcos. Mabuti pa yung panahon ni ganito. Ay hindi, mas mabuti nung panahon ni Garcia. Mas mabuti nung panahon ni Magsaysay. Sabi ko, kaya bata pa ako, namulat na ako sa history. Nagkakalkal na ako talaga ng history. Nagtatanong na ako sa tatay ko, sino si Magsaysay pa? Sino si Garcia? Kasi ang alam ko lang noon, ang presidente ng Pilipinas si Marcos. Hanggang 1986. So, ibig sabihin, wala po talagang kakontentuhan ang mga Pilipino. That's one thing. Diba? Kasi, kaya ganyan, isinasarado agad ng mga Pilipino ang kanilang isipan. Mula sa pag-iisip, paano nilang i-address, no, iangat yung kanilang kalagayan. Yun. So, kung makukontento sila sa paraan ng pagbaling, maghanap ng masisisi. Na parang, ba't ba ako naghihirap? Ganun eh. Ba't ako naghihirap? Ba't ba ang mahal ng bilihin? Dahil kay Marcos. Nung si Duterte nakaupo, supporter ako ni Duterte noon. Sabi ng mga dilawan, ganun din. Oh. Ngayon, nung si PBBM nakaupo, sabi ng mga mostly, ng mga DDS, ganun din. Diba? So wala ho talaga ang contentment. Ganun lang din yan eh. Ganyan sinasabi, sinusuka si Marcos, sa mga ganun. Doon sa mga ayaw sa kanya. Diba? Pero doon sa mga gusto sa kanya, katulad kay Duterte, sinasabi ng mga ayaw kay Duterte, mamamatay tao siya. Pero doon sa mga nagmamahal sa kanya, mga naniniwala, isa siyang bayani. Di ba? Kanya-kanyang yan eh, kanya-kanyang trip. Pero yung kawawa ang mga Pilipino, ngayon, palagay ko po hindi. Kasi etong second quarter growth ng Pilipinas, alam niyo ba kung ilan? 6.0 ang economic growth ng Pilipinas. Nararamdaman ng bulsa ng tao? Hindi. Pero bakit dapat i-celebrate? Kasi meron tayong napala eh. Merong na maliwanag na nagawa ang Marcos administration. Di ba? Tapos less patayan. Ano bang pinagkaiba sa Duterte administration? Di ba? Yung panahon, like yung 2 years nila pareho, di hamak mas malaki na yung marami ang mga nasamsam ng mga illegal drugs ngayon. Na hindi katulad ng kay Duterte na libo-libo na agad ang mga namatay. Tapos kinikilala ang kakayanan ng Pangulo ng Pilipinas pagdating sa diplomacy. Sino mag-aakala na ordinaryong mamamayan na si Tives ay mapapauwi? Di ba? Panalo si Tives dun sa apila nila kasi umapila nagkaroon ng extradition. Nilabanan ng Pilipinas yun. Nanalo tayo sa extradition para pauwiin dito si Tives. Umapila si na Tives. Panalo sila. Ano ang ipinanalo nila? Technicalities pala ang pinanalo nila. Hindi na kontento Pilipinas. Alam niyo ang ginawa. Ang klase ho ng diplomacy ginawa ng Pangulo natin is the dog diplomacy. Ano yung dog diplomacy? I'll discuss that later. Pagdating natin doon sa parte kay Tives. And then sabihin ko na sa inyo, the dog policy, it's like you're holding a stone and a rod or a stick. Tawag na iba diyan carrot policy. Sa amin sa Polsay noon sa UE, tawag namin diyan
dog policy. Gusto mong pasunurin yung aso sa harapan mo. Kaso matigas tahol ng tahol, mangangagat pa. No? So ang gagawin mo, hawak mo yung bato, ibato mo sa kanya. Pag hindi siya tinablan, hindi siya tinamaan, diba? O nasaktan siya pero baliwala, diba? Wala ka nang maibabato. Pero meron ka pang stick na pwede mong ihataw sa kanya paulit-ulit para siya mapasunod mo. Ang lagay ng Pilipinas sa ASEAN, maganda yung takbo ng ekonomiya. Natanggal na rin ang press na rin natin. Wala na tayo roon sa isang klase ng alert. Nakalimutan ko yung pangalan ng alert na yon. Regarding po ito doon sa mga nailagay kasi na italado ng Pilipinas dati doon sa yung yung mga pera na basang ipinapasok na lang dito, yung ganon, yung binabantayan lagi ng AMLAC. So wala na po tayo sa ganong alert. Bakit? Inalis na bawal na yung Pogo. Kung may Pogo rito, mangilan-ngilan na lang. 'Di ba? So si Pogo kasi nagpapasok ng illegal money. Ginagawang taguan ng Pilipinas. So inalis na ngayon ng Pogo, 'di ba? Malaking bagay. Sabi nung iba, ako hindi ko rin mapaniwalaan gaano kalaki epekto nito. Parang pagka nawala yung Subic, 'di ba? Yung sa US bases, babagsak rin ang ekonomiya ng Pilipinas. So ang epekto rin daw nitong Pogo, ganun din. Pero hindi naman nangyari. 'Di ba? Hindi naman naghirap ang mga Pilipino. 'Di ba? Nakatulong pa. So hindi man po mga Pilipino yung tinotorture, mga Chinese, mga Vietnamese na nakikidnap nila at pinagpersahang trabaho sa Pogo rito, 'di ba? So natigil na, nabawasan na. Sa ibang bansa na sila na naghahasik ng lagim. 'Di ba? Tapos etong Timor-Leste, na nung narito sa Pilipinas yung si Ramos Horta, yung kanilang presidente, ginawaran ni PBBM yan ng honorary Filipino. So magandang relasyon, nagkalamat dahil dun sa ginawa nung appellate court nila na pinaburan si Tives just because of mere technicalities. Ngayon, ano nangyari? Pagkatapos mag-usap ni PBBM at ni Gusmao sa ASEAN, binalita na sa kanya na papauwiin na namin. Tapos ano na yung narrative nila? Narrative na ng Pilipinas na yung presensya ni Tives dyan ay banta sa inyong seguridad at national interest. Ano yung national interest? They wish to be granted full membership sa ASEAN. Ang problema, isa sa malaking backer nila ang Pilipinas. Pag tayo tumalikod sa kanila, maaapektuhan yung pangarap nilang maging member. Ano ba may dudulot ng ASEAN? Definitely for economics. Diba? May mga benefits yan. Like, mas mura kang makakabili ng mga produkto nila, mas madali kang makakakuha ng produkto nila, at madali ka rin makakapagbenta doon, at mas mababa yung taripang ipapataw nila sa'yo, o baka nga wala. Dahil sa tariff agreement. Diba? So, malaking bagay. So, yun yung mga bagay ng tanong nga po ng marami, meron ba niyan si Duterte? Presyo ng bigas, pinakamahal, hindi na itala sa panahon ni PBBM. Pinaka-worst sa presyo ng bigas. Panahon ni Duterte, pumalo ng 80 up to 90 pesos sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Magkano lang po ang minimum wage noong 2018? Di ba? Magkano yung panahon ni Pinoy? Magkano yung presyo ng bigas noon? Yung NFA nila. Pinakamababa noon, 27 pesos yung dibokbok. Panahon ni Duterte, magkano? 29 pesos dibokbok. Yung NFA rice nila. Di ba bumibili kami ng bigas noon mga 30 pesos, 32, yun ay maganda. Ngayon, pareho lang naman ang ginawa nila, subsidized. Sinubsidize nila yung bigas. Ngayon, 20 pesos, saan ka pa? Di ba? Saan ka pa? Ang laki, no? Mula roon sa kay Pinoy na lang na 27 pesos, naging 20 pesos. So naalala ko yung sinabi ni Duterte noon sa kanyang SONA na sa State of the Nation address niya, sabi niya in 2018 na target niya na mabawasan
to reduce the price of rice by at least 7 pesos per kilo. So, ibig sabihin, kung 80 pesos ang kilo, mababawasan ng 7 pesos lang. Kaya nga nung katagalan ng kanyang termino, di ba? Meron kang mabibiling bigas na 50 pesos, 60, may mga ganung variation. Meron din namang 40s. Di ba? Kay BBM ngayon, tindi. 40 pesos, tapos mas mataas yung minimum wage kumpara dun sa mga ibang presidenteng nagdaan. So, sa tingin nyo, kanino kaya yung mas naging maganda yung handling dun sa usapan sa bigas, sa paglago ng ekonomiya? Di ba? Exemption dyan si Pinoy. Kasi Pinoy, wala namang problemang katulad ng pandemic eh. Panahon ni Digong, diba? Nagkaroon ng pandemic for 2 years. So, okay, understandable lang utang. Wala akong problema ron sa utang na yun. 7 trillion, wala akong problema ron. Kung ako presidente, ganun din gagawin ko eh. Para makasurvive, di ba? So, ang tanong mo lang dito, yung pumalit sa akin, anong gagawin niya? Paano niya iaangat ang status ng ekonomiya ng sambayan ng Pilipino na galing sa pandemic? Bansa na walang mga factories, wala tayo sa level ng industrialization, wala rin tayo sa level ng maituring talaga na agricultural country kasi hindi naman tayo nagtatanim, nag-i-import lang tayo. Tayo yung bansa na nguyam-yam. Alam niyo yung nguyam-yam? Nguya lang ng nguya. Yam-yam-yam-yam. Yun lang. Diba? Lahat na halos binibili natin sa labas, ini-import natin. Tayo rin yung bansa na may pinakamataas na presyo ng kuryente rito sa Southeast Asia. Diba? So may mga nakikita tayo ng mga nagagawa ng gobyerno, like yung pagpasok ng mga dayuhan, nagtatayo rito ng mga solar, diba? Maraming mga maganda namang nagawa ang administrasyon. Lalo ng pinakamagandang nagawa dito, nahuli si Kibuloy, nakulong, diba? Bagay na naging imposible sa panahon ng best friend niya, ni Digong. Diba? Pagdating nito kay PBBM, nabigyan ng pagkakataon yung hinihingi nung allegedly ginahasa niya na bata na miyembro nila. Nga nakakulong siya sa Pasig. Diba? Katakot-takot yung ginawa nilang destabilization sa gobyerno, yung funding nila, mapabagsak si PBBM. Ano nangyari? Si Kibuloy yung bumagsak. Siya yung financier ng mga rally-rally. Yung mga equipments na ginagamit. Mga gamit yon sa simbahan. Gamit yon sa pagsamba sa Diyos. Kaya lang siya kasi yung Diyos eh. Kaya grabe yung ginawang paglaban nila sa gobyerno. Kasi kahihiyan niya yon bilang Diyos ng kanilang grupo. Diba? Tapos sumunod, si Duterte na ubod ng sama ang bunganga, ubod ng tabel, pati ang kanyang kaisipan ay ubod ng sama. Diba? Tapos binudol niya pa yung kanyang mga followers. Ang sabi niya, magkita-kita tayo sa impyerno. Edi maraming excited. Diba? Maraming excited na makita siya ron sa impyerno. Nagpakamatay, yung iba namatay na. Anong petsa na? Buhay pa siya, hindi pa siya nagpapakita doon. Tatampo yung mga yon. Diba? Ay nako. Tapos eto, walang kahirap-hirap, 'di ba? Ipinalik lang yung warrant of arrest na may dumating ng warrant of arrest. Nakarating sa mga Duterte, anong ginawa? Nataranta. Nagpunta ng Hong Kong para makadiskarte ng mapagtataguan doon via asylum. Ang problema, member ang China ng Interpol. So ayaw naman nila na sila ang huhuli. Diba? So pinauwi ng Pilipinas. Supposed to be hanggang hapon yung stay niya ron daw eh. Ano nangyari? Diba? Pag uwi ng Pilipinas, paniwala na nandyan ang mga DDS na handang magpa-civil war, no? Para kay Duterte. And apparently, sablay. Walang nagawa. 'Di ba? Hindi nga umabot ng 200 yata yung mga nagtambay dun sa labas ng Villabor Air Base. Hindi nga nahirapan si Torre na hulihin siya. 'Di ba? So
Yun ang maganda, yun ang ano masasabi ko na very strong. Hindi pa nagmumura yan, ha. Baka pagka nagmura na ang pangulo nako, biglang maglaho na si Sara. Tsaka si Bato de la Rosa at Bongo mapunta na sa ICC. Oh, di ba? Ay nako, kay talaga mag-isip nga